ang odd-even scheme sa mga ipatutupad ng MMDA pag nagsimula na ang EDSA rebuild. Pero mukhang marami ang nalilito rito. Yan ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Isang malaking traffic experiment ang ipapatupad sa EDSA at marami sa mga motorista, hindi pa rin sigurado kung ano talaga ang mangyayari. Effective next month ang odd-even scheme na layuning mabawasan ang pagsisikip ng EDSA dulot ng reconstruction nito. Pero ang mabilisang desisyon hinggil dito, kasama na ang pabago-bagong alituntunin ay nagdudulot ng kalituhan sa publiko. Noong una, inanunsyo ng MMDA na parehong ipatutupad ang kasalukuyang number coding at ang odd-even scheme. Pero makalipas ang isang araw, kumambyo ang ahensya at sinabing ang odd-even scheme lamang ang iiral sa EDSA. Ang isang linggong dry run, naging isang buwang test period at ang mga mahalagang detalye tulad ng mga exemption, hindi pa rin kasado. Isang driver ang nagsabi na para bang pinipilit silang sumunod sa mga patakarang hindi pa finalized. Pati ang mga Grab at ibang ride-hailing drivers, bagamat exempted, ay nalilito rin. Natatakot din ako mahuli. Kasi kapag nahuli ako, mapupunta lang doon yung kita ko. Mas maganda mag-isip pa sila ng iba pa. Kesa doon yung ad-even na yan. Ayon sa isang eksperto, ang mga polisiya tulad nito ay hindi dapat ipinapatupad ng biglaan. It should really be ironed out in the sense that hindi pwedeng trial and error. We cannot have a trial and error when it comes to policy because these are people's lives, people's time, and people's money when it comes to if you're actually apprehended for something. Binigyang diin din ni Pornelos na ang number coding ay hindi naman talaga permanenteng solusyon. Ito ay inumpisahan lamang noon para maibsan ang pressure dulot ng konstruksyon ng isang elevated expressway. Matapos ang mahabang panahon, nandyan pa rin ang sistema pero ang traffic palala pa rin ng palala. It stayed for the longest time because vehicle traffic got more and more, car sales got more and more. This year is going to be even more and more. So what do you do, right? So it's a tricky thing with odd even among other things. At habang gapang ang traffic sa EDSA, ang mga desisyon daw ng MMDA ay mabilis, pero madalas walang consultation sa mga key stakeholder. We've been echoing the sentiments of the public for so many years now, but yet somehow we're always excluded from the conversation. Biglang may announcement na. Pinuna rin ni Dikin ang logic sa likod ng exemption sa mga electric at hybrid vehicle. Parehas na space lamang daw ang kinukuha nito sa daan tulad ng mga normal na sasakyan. Ayon sa kanya, hindi ito environmental issue kundi problema sa congestion. Tungkol naman sa pagbabalik ng no contact apprehension policy, naniniwala si Dikin na dapat mag-focus muna ang MMDA sa mga pangunahing aspeto. MMDA is not known for technology. They're known for other things but not technology. But now they want to take charge of this, and the thing is there are so many gray areas here. Isang praktikal na solusyon na iminungkahi niya ay ang better link sa pagitan ng LTO records at mobile phones para matanggap agad real-time ng mga vehicle owner kung sila o ang gumagamit ng kanilang sasakyan ay may violation. This will avoid you building up all these infringements and violations that in a year's time when you renew your registration, that you don't get hit with this big bill. Samantala, ayon kay Pornelos, ang enforcement ay dapat may kaakibat na driver education, proper licensing at disiplina sa daan. It's on the government to consistently enforce. It's on the motoring public to actually follow the rules, follow the lines, respect the pedestrian lanes, respect the bike lanes. That's really the thing here. It's a give and take. Wala rin daw magic solution sa pagresolba ng traffic crisis. Pero kung titingnan natin ang ibang mga bansa gaya ng Japan, mayroon silang maayos na mass transportation system, particular na ang mga tren. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.